Ito ang UNTV News Worldwide. Hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa Bert, kamusta? At ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 39 na minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning kuya at magandang araw mga kababayan sa Pilipinas. Yes, hello Noel at syempre hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Sabahal kair, guten morgen, buenos dias, ohayo gozaimasu. Good morning at magandang madaling araw naman dito sa Middle East. Ngayon ay araw ng Huwebes, September 21, 2023. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Mahigit 140 world leaders nagsama-sama sa 78th United Nations General Assembly sa New York. Ukrainian President Volodymyr Zelensky nanawagan ng global unity kontra Russia. Japan magbibigay ng $20 million para isulong ang world nuclear disarmament. Mga nakaligtas sa malawakang pagbaha sa Libya nagsagawa ng kilos protesta. El Niño idineklara ng Bureau of Meteorology sa Australia. Presyo ng gas sa California aabot na sa $6 per gallon. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nagsama-sama ang mahigit sa 140 world leaders sa New York City para sa 78th United Nations General Assembly. 36 na bansa dito nakapagbigay na ng kani-kanilang talumpati. Ito ang umaatikabong balita ni Mary Ann Tabamo. Rebuilding Trust at Reigniting Global Solidarity ang tema ng General Debate ngayong 2023. Isinasaalang-alang din ng 17 Sustainable Development Goals o SDG, target ang peace, prosperity, progress at sustainability. Pinasimula ng Presidente ang 78th session ng United Nations General Assembly o UNGA na si Dennis Francis ng Trinidad at Tobago. Kabilang sa kanyang pahayag ang pagkakaisa ng paniniwala ng iisang layunin at solidarity of joint action. Nanawagan din siya na matigil na ang digmaan sa pagitan ng dalawang UN member state na Russia at Ukraine, lalo't nakapagdudulot ito ng violation sa territorial integrity at sovereignty ng bansang Ukraine. Binigyang diin naman ni Joe Biden, Presidente ng Amerika, ang tungkulin ng US na makipag-ugnayan sa bawat rehiyon patungkol sa pagkakaroon ng access sa healthcare, environmental protection at kapayapaan. Pahayag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, may iiwasan anya ang digmaan sa pamamagitan ng kapayapaan. Ayon kay Zelensky, sinuko na ng kanyang bansa ang nuclear arsenal at ang Russian Federation ang naging keeper ng mga nuclear weapons. Ayon naman kay German Chancellor Olaf Scholz, wala anyang lugar ang Russian imperialism sa 21st century. Ang Russia's war of aggression ay nagdulot ng matinding pagpapahirap hindi lang sa bansang Ukraine, kundi maging sa buong mundo na nagresulta sa inflation, paglaki ng utang, kakulangan ng fertilizer, kagutom at pagtaas ng poverty. Nangakoan niya ang lahat ng UN members sa pagkakaisa para mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng buong mundo. Nasa 36 na bansa na ang nakapagbigay na ng kani-kanilang pahayag, kaya ngayon ay aabangan natin ang iba pang mga mangyayari para sa pagpapatuloy muli ng session para sa 7 araw na UNGA. Mary Ann Tabamo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nanawagan ng global unity laban sa Russia si Ukrainian President Vladimir Zelensky sa kanyang talumpati sa UN General Assembly sa New York. Sinabi nito sa mga world leader na dapat silang kumilos ng nagkakaisa upang talunin ang agresor. Ito ang umatikabang balita ni James Hilario. Inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang banta sa global order ng Russia dahil na rin sa pagkakaroon nito ng nuclear weapons. Kaya naman nanawagan si President Zelensky sa mga world leader na magpakita ng pagkakaisa o global unity dahil sa patuloy na pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ito ang talumpati ni President Zelensky sa 78th United Nations General Assembly sa UN headquarters sa New York noong Martes, September 19. We must act united to defeat the aggressor and focus all our capabilities and energy on addressing these challenges. But it takes our unity to make sure that aggression will not break in again. Inakusahan din niya ang Russia ng genocide dahil sa pagkidnap sa mga batang Ukrainian. Dagdag pa nito, ang Kyiv ay naghahanda ng isang Global Peace Summit. Naging malaking usapin sa UNGA ang giyera ng Ukraine at Russia at maraming world leaders ang nangako ng patuloy na pagsuporta sa Kyiv, gaya na lang ni US President Joe Biden. Samantala, inaasahang maglalakbay si President Zelensky sa Washington, D.C. sa Huwebes, September 21 upang makipagkita kay President Biden. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangakong magbibigay ng tulong si Japan Prime Minister Fumio Kishida para isulong ang denuclearization sa buong mundo. Binitiwan niya ang pangako nang dumalo ito ng United Nations General Assembly sa New York noong Martes, September 19. Mula sa Chiba, Japan, may umaatikabong balita si Ryuji Sasaki. Ryuji, ohayo gozaimasu, magkano ang ipinangakong halaga ni PM Kishida para sa denuclearization efforts ng United Nations? Ohayo gozaimasu, Noel. 3 bilyong yen o $20 million ang ipinangakong halaga ni Japan Prime Minister Fumio Kishida bilang financial support para sa pagsusulong na i-demolish ang mga nuclear weapons sa mundo. Sinabi rin ni Kishida na magsisikap ang Japan na reformahin ang world body. Ipinahayag niya ito sa gitna ng mga pananaw na napapabayaan umano ng United Nations na pag-usapan ng mga mahalagang international disputes na gaya ng giyera sa Ukraine. Pangamba ng Western countries na gagamitan ng Russia ang Ukraine ng nuclear weapons sa patuloy na pagsalakay nito sa bansa. Samantala, iginiit din ni Prime Minister Kishida ang pagnanais na makipag-ugnayan kay North Korean leader Kim Jong-un para isettle ang matagal ng issue ukol sa abduction ng Japanese nationals ng North Korea noong 1970s at 1980s. Noel? Alright, maraming salamat Ryuji Sasaki mula sa Japan na may estimated 2.2 million foreign visitors noong August 2023 na nagre-represent ng 85% ng mga bumisita sa Japan noong 2019 bago ang pandemic. Nagbabala ng posibilidad na coup sa Guatemala si Brazilian President Luiz Ignacio Lula da Silva sa kanyang pahayag sa United Nations General Assembly. Giit naman ng outgoing Guatemalan President Alejandro Giammattei, bibigay niya ang pwesto, ngunit sana ay hindi makialam ang ibang bansa. Mula sa Calgary, Canada, may umatikabang balita si Imelda Andrada, live. Hello, Imelda. Magandang araw sa iyo. Bakit ba nagbabala si Brazilian President Da Silva ng posibilidad na coup dyan sa Guatemala? Magandang araw, Bert. Nagpahayag ng pagkabahala si Brazilian President Lula da Silva dahil sa banta ng coup na maaaring makapigil sa inauguration ng nanalo sa democratic elections sa Guatemala noong August 20. Maaari pa kasi anyang mabago pa ang resulta ng 2023 presidential elections ng Guatemala. Sinagot naman siya ni Guatemalan President Giammattei sa UN General debate na wala siyang balak na kimkimin ang pwesto. Ayon pa sa current Guatemalan President, ililipat niya ang kapangyarihan doon sa binoto ng mga tao sa eleksyon.
Hindi rin dapat umano makialam ang ibang bansa sa kanilang eleksyon. Dinipensahan niya ang demokrasya ng Guatemala at nangakong magkakaroon ng peaceful handover sa Enero. Samantala, nagpahayag din ng pag-aalala sa demokrasya ng bansa si US Ambassador to the Organization of American States na si Francisco Mora. Dahil ito sa aksyon ng mga top prosecutors ng bansa na tinatarget si President-elect Bernardo Arevalo. Napag-alaman din ang di umano'y pagbubukas sa mga sealed ballot ng mga pulis habang hindi pa ito nararatipika ng tamang otoridad. Ayon pa kay Mora, isang healthy democracy, hindi basta-basta pinapakialaman ang ballot boxes matapos ang election results sa isang bansa. Bert? Ayun, salamat Imelda Andrada mula sa Calgary, Canada, na unang nagkaroon ng eleksyon sa probinsya ng Alberta noong 1905. Mas paiigtingin ng pamahalaan ng Thailand ang pakikipaglaban nito kontra droga sa bansa. Ito ay sa ilalim ng pamamahala ni bagong Thai Prime Minister Srettha Thavisin. Mula sa Thailand, may umatikabong balita si RK Liorca. Live! RK, ano-ano ang mga hakbang na planong gawin ng bagong pamahalaan kaugnay ng mga batas laban sa paggamit ng narcotic drugs dyan sa Thailand? Sa Wiligap Noel, plano ng pamahalaan sa ilalim ni bagong Thai Prime Minister Srettha Thavisin na sugpuin ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, partikular na ng methamphetamine o meth, sa unang taon ng kanyang pamamahala sa bansa. Anya, una dapat masugpo ang smuggling ng droga sa bansa na siyang susi upang maiwasan ang ilang pang mga sanhi ng narcotics problem sa Thailand, gaya ng drug addiction at money laundering. Kaya naman pangungunahan mismo ni Thai Prime Minister Thavisin ang Drug Control Committee ng bansa, kabilang ang ilang mga gabinete, Chief of Narcotics Control Board at maging ng National Police Chief. Samantala, tonel-toneladang meth at crystal meth naman ang nakumpiska kamakailan lang ng mga opisyal. Dali-daling sinunog ito gamit ang environmental-friendly natural gas-powered incinerator na may pollution control technology. Ayon sa mga opisyal, mas mapapadali na ang drug destruction sa mga nakukumpiskang droga dahil na din ito sa bagong batas na nagpapabilis na mapuksa ang mga iligal na droga sa bansa. Noel? Okay, maraming salamat RK Liorca mula sa Thailand, na kauna-unahang bansa sa Asia na nag-legalize ng paggamit ng cannabis for medical use. Nagbabala ang Indian government sa kanilang mga mamamayan na mag-ingat sa pagbiyahe o paninirahan sa Canada. Ito ay dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang umatikabong balita ni Emerald Roca. Dahil sa paglago ng anti-Indian activities at politically condoned hate crimes at criminal violence sa Canada, ayon sa Indian Embassy sa Canada. Kamakailan, nagkaroon ng lamat ang relasyon ng Canada at India dahil sa akusasyon ng Canada laban sa India na ito ay may kinalaman sa pagpatay sa isang Canadian at prominenteng Sikh leader na si Hardeep Singh Nijjar sa British Columbia noong Hunyo. Mariin namang itinanggi ng India ang akusasyon na ito. Patuloy pa rin ang investigasyon sa pagkamatay ni Nijjar. Pinaalis na rin sa pwesto ng Indian at Canadian governments ang senior diplomats nila sa kanilang mga bansa kaugnay ng usaping ito. Sa pahayag ng pamahalaan ng India, nababahala ito sa pakikialam ng Canadian diplomats sa kanilang internal affairs at pakikisama ng mga ito sa anti-Indian activities. Binigyan na lamang ng 5 araw ang senior Canadian diplomats sa New Delhi upang umalis ng bansa. Si Hardeep Singh Nijjar ay isang prominenteng Sikh leader sa Western Canada na pinatay ng 2 gunmen sa labas ng isang Sikh temple sa Surrey, British Columbia. Emerald Roca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtipon-tipon ang daan-daang residente sa Derna City upang magsagawa ng kilos protesta. Layo nitong alisin sa pwesto ang mga namamahalang opisyal sa Eastern Government ng bansang Libya. Ito ang umaatikabong balita ni Bradley Robuza.
Sinunog ng mga nagkikilos protestang residente ang bahay ni Derna City Mayor Abdul Menam Al-Gaiti bilang pagpapakita ng galit sa opisyal ng Libya dahil sa umano'y kapabayaan na nagresulta ng pagkasawi ng libo-libong residente. Muling nagtipon-tipon ang mga residente sa City Landmark sa Haba Mosque sa Derna City upang magsagawa ng kilos protesta sa umano'y kapabayaan ng mga city officials sa pananalasa ng Storm Daniel sa bansa kahapon September 20. Isa sa ibinabatong issue sa mga opisyal ang kakulangan sa pagbibigay ng abiso sa mga residente na magiging malakas ang epekto ng bagyo. Pinayuhan din lamang umano ang mga residente na manatili sa kanilang tahanan at hindi nagpatupad ng evacuation order. Sa utos ni Libya Eastern Government Head Osama Hamad, sinibak na sa pwesto ang buong Municipal Council ng Derna City kahapon na siyang pinapanagot sa nangyaring insidente. Suspindido naman sa kanyang pagkaalkalde si Mayor Gaiti. Mahigit 40,000 residente sa northeastern part ng Libya ang nawalan ng tirahan at wala pa ring sapat na makakain at maiinom na tubig. Batay sa huling tala ng United Nations Humanitarian Office, umabot sa 3,958 ang bilang ng nasawi, habang mahigit 10,000 naman ang nananatiling nawawala dala ng pananalasa ng Mediterranean Storm Daniel na nagresulta sa malawakang pagbaha sa Libya. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklara ng Bureau of Meteorology o BOM na umiiral na muli ang El Nino sa Australia. Ito ang itinuturong dahilan ng pagkakaroon ng record high temperatures sa buwan ng Setyembre. Ito ang matikabang balita ni Danny Delieva. Setyembre ang unang buwan ng spring season dito sa Australia. Subalit ngayon pa lang, marami ng heat records ang nalampasan, particular sa eastern states ng bansa. Kaya naman idiniklara na ng Bureau of Meteorology ng Australia o BOM na umiiral na ang El Nino sa bansa. Sumabay pa rito ang positive Indian Ocean Dipole. Dahil dito, pinangangambahan na mararanasan sa Australia ang mainit at dry na spring at summer season. Subalit nagkaroon ng cold front sa New South Wales kagabi, September 20, kung saan bababa sa low 20s ang temperatura sa rehiyon. Sa ngayon, nagsisimula ng manalasa ang maraming wildfires sa New South Wales, Queensland at Northern Territory. Kaya naman ipinatutupad sa ilang lugar ang total fire ban gaya ng barbecues, campfire at welding sa Sydney at karatig lugar. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot na sa $6 o 340 pesos ang kada galon o halos 4 na litrong gas sa California. Samantala patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng gas sa iba't ibang syudad sa Estados Unidos. Ito ang umaatikabong balita ni James Bontuyan. Tumaas ng 31 cents or 17.56 pesos ang presyo ng gas kada galon noong nakaraang linggo. Kaya naman sa estado ng California, USA, umakyat na ang presyo nito sa $6 o 340 pesos kada galon na nasa 4 na litro ng krudo. Mas malaki ang naging pagtaas sa Los Angeles City kung saan nasa 49 cents o 27.76 pesos ang naging pagtaas sa nakaraang linggo. Ngunit hindi lang ang California ang nahaharap sa malaking pagtaas ng presyo ng gas. Nahaharap na rin ang nasa 11 US states sa presyo na $4 o 227 pesos kada galon. At para naman sa Washington at Nevada, aabot na sa $5 o 283 pesos kada galon. Bagamat mas mababa pa rin ito sa naging presyo ng gas ng Hunyo ng nakaraang taon, ito ang pinakamataas sa kasalukuyang taon. Malaking contributor sa pagtaas ng presyo ang ginawang supply cuts ng Saudi Arabia at Asia sa oil.
Apektado ang mga consumers lalo na mas mahihirap ng mga pamilya sa patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina. Makikita rin dito ang estado ng cost of living na nagiging mas mahal. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hoy, ito na, hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan ng marami. Noel, pwede bang bumati? Pwede! Ayun, narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Jay Bino from Red Deer, Alberta, Canada. Province po, Nueva Ecija from the Philippines. Hello po, binabati ko pamilya ko, Bino family sa Nueva Ecija. Salamat po sa Diyos! Yon, at ako naman, happy Sabbath anniversary kay Sis Maye Poliarco. Ganun din shout out sa kanyang mga magulang, si Brad Paul and Sis Vanji, kay Brad Elgin at kay Sis Ariel. Hello po, at ganun din happy Sabbath anniversary kay Sis Marie and Brad Nomer Peñaranda, at happy birthday kay Boss Simon Coz. Hello po, at ganun din kay Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Peorandain, kay Brad Ferdy and Sis Evelyn Astadan, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco dito sa Edmonton, Bebot and Hernan Galicia, kay Aileen and Jess Torres, kay Grizilo Mabong, kay Madel and Abong Garcia, sa aking mahal na asawang si Erwin, at kay Juan and Joanne, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay araw-araw sa lahat ng programa natin sa UNTV Bert. Ayan, binabati ko yung ating regular na taga-subaybay dyan sa Pilipinas, si Apong Mading at si Darang Aida dyan sa Magalang, Pampanga. At dyan sa Calle Pogi, si Mr. Adelardo at si Ma'am Josepina Cañada. Hello sa inyong buong pamilya dyan. At siyempre, hello sa aking mahal na asawa, kay Sis Tess, at sa aking mga anak, Nico, Aileen, Shasha, and Andrew. At hello sa aking nanay, ingatan nawa po kayo palagi ng Panginoon. Ayon, Noel, mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of 2 Timothy, chapter 2, verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing word of truth. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na siya nating sandigan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa ating mga kasambahay, lagi po nating lakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa. At yan po ang mga umatikabang balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, September 21, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.